Hello everyone, magandang araw pong muli sa inyong lahat at maraming salamat kasi nandito kayong muli para makinig sa aking mga binabahagi sa inyo. Pero yun, once again, bago natin umpisa ng ating content, gusto ko lang po sabihin sa inyo na lahat ng mga information na binabahagi ko sa inyo, kung hanggat maaari, wag muna kayong maniwala. Hindi muna kailangan talagang maniwala dito kasi lahat ng mga binabahagi ko like yung mga notes ko, yung mga nabasa ko, yan po ay sobrang nag-reflect sa akin Kumbaga sobrang nag-resonate talaga Kumbaga sobrang talagang umubra sa akin. Kaya hindi ko masasabing magiging tama para sa'yo. Magiging tama lang to sa'yo kapag ginawa mo, inobserbahan mo, talagang isinabuhay mo yung mga binabahagi ko dito. Kasi kung hindi mo naman ginagawa, binabahagi ito, nakikinig ka lang, hindi ito magiging totoo sa'yo. Unless inulit-ulit mo talaga siya 10, 15, o 100 times hanggang sa ma-reprogram, hanggang sa ma-visualize mo na yung mga binabahagi ko, automatic kasi yan Kahit ikaw ay nag-visualize pa lang, merong physical activity na nangyayari sa katawan mo na hindi mo napapansin. Ngayon, sa kakaulit-ulit mo, kakapanood nito, nag-visualize mo kung anong dapat mong gawin, anong sunod na mangyayari? Tignan mo, kusa mo siyang gagalawin. Kusa kang magkakaroon ng action dito. Kaya po ito po yung explanation sa mga spiritual na question na may kailangan ka ba talagang gawin patungo dun sa pangarap na gusto mong makamit? Ang laging sagot nila ay wala. You don't have to do anything. Diyan ka malilito kasi yun lang yung sinagot. Bakit? So ito po yung missing link. Na kapag ikaw ay lagi nag-i-imagine everything, everyday, halos ini-imagine mo yan, halos everyday talaga, na parang nangyayari na sa'yo, meron palang nangyayari sa katawan mo na hindi mo napapansin. Ibig sabihin, ipinoprogram mo kasi siya. So, pag pinoprogram mo siya sa sarili mo, kaka-imagine mo, kusa pala itong may ginagawa. Yung katawan mo, yung physicality pala itong ginagawa hanggang sa na-adapt niya. So, once na-adapt niya na yun, tignan mo, nang hindi mo mamamalayan talaga. Meron ka talagang makikita. Alam mo yung biglang may parang darating sa yung tao para gawin mo to. Alam mo yung may darating sa yung mga sitwasyon para mas lalo kang gumalaw. Alam mo yung bibigyan ka talaga ng matinding iba't ibang klaseng events, mga pangyayari sa buhay mo para mas lalo kang maging masigasig. Yan. Kasi ganun yung proseso ng ating spirit, ng ating source, ng ating law of attraction. Kasi dati ganun ako, kumbaga ginagawa ko lang siya without consciousness, kumbaga sinusunod ko lang talaga. Ewan ko, kasi ganun lang talaga akong tao. Gusto ko lang talagang makita yung specificity. Masyado akong specific. O dahil din siguro gusto ko kasing ibahagi sa mga taong gusto matutunan to para kapag nagpaturo sila o may ginagabayan ako, mabigay ko sa kanila yung mga tamang step-by-step process na pwede nilang gawin. So yun po, bago natin umpisahan ang Jesus My Autobiography na topic, magbibigay po muli ako sa inyo ng aking notes. Kaya, na rin po ang inyong blue ballpen tsaka white paper. So ito siya. Do's. Is a do's siya. Forgive yourself, forgive your old lover, and move on to the new world you want to create. Tungkol pa rin po ito sa relationship. Na kailangan talaga nating matutong mag-forgive sa dati at mag-move on sa bagong mundo na gusto mong gawin. And here, another note, you were each the same. Mistaken. Kasi paano nakaraan pinaliwanag ko yung notes ko na basically, walang tama at mali. Walang tama at mali. Hindi ko sinabi na silang dalawa ay may mali. Nagkamali din silang dalawa. Pero yun nga, once na maging aware ka talaga sa sarili mo, sa pagkakamali mo, dun lang magkakaroon ng love. Pero hanggat ang isang tao hindi nakikita na meron siyang mali, hindi papasok ang love. Maiiral palagi si ego. Pero sinasabi nga dito, both of you made a mistake. Diba? Sabi ko rin yun. Kasi kung hindi mo ginawa to, hindi niya sasabihin yun. So kung hindi naman niya sinabi to, hindi siya magsasalita ng ganito. Ganun lagi, parang nagko-connect. Parang domino effect. Sinabi mo kasi to, kaya nangyari to. Kung hindi mo to sinabi to, hindi dapat mangyayari to. O dahil sa sinabi mo to, yan tuloy na nangyari, naging ganito. Ang tawag dyan, consequences. Ganito. Tingnan nyo po sa buhay nyo, ganun din na nangyayari. There's always consequences sa bawat ginagawa, sinasabi nyo, lalo na sa mga hindi magaganda. Pero syempre sa mga magandang ginagawa nyo, may mga consequences din yan. Ano consequences yan? Magaganda syempre.
Tapos ginawa mo yung magandang gento, kaya tuloy nagpakita sa gento. Dahil maganda iniisip mo ngayon, kaya ka ngayon nandito. Kaya ka ngayon nandito kasi nakikinig ka ng more information para mas maging specific pa information na malalaman mo at magkaroon ng clarification. Kaya sa susunod, pag na-engage ka mga iba't ibang klaseng tao, mapapakita sa gento. Yan. Kaya consequences in everything na ginagawa mo. Either that is positive or either that is negative, laging may consequences po. Note, this is the rule you must follow to gain the freedom of mind that is required to achieve the goals we are setting. So, binabanggit po dito na ito po yung rules na kailangan nating sundin para makuha natin yung sinasabing freedom ng ating isipan. At ito rin po yung requirements para ma-achieve natin yung ating mga hangad o mga ginugol sa buhay. Sinasabi din dito na hindi ang katawan mo ang responsable sa lahat ng mga nararamdaman mo, kundi ang isipan mo ang may pinaka-responsable. And you merely feel the result through the body and as usual, mistake cause for effect. So, ibig sabihin, yung isipan mo ang pinaka-responsable sa lahat at mararamdaman mo yung resulta sa katawan mo na kung saan yun yung magiging usual na cause at saka ang effect niya. The body, itong katawan na to, is there to do as you choose with your mind. Nandyan sa sayo para gawin lang kung anong pinipili ng isipan mo. Kakainin niya lang kung ano ang pinipili mo. Kung anong pinipili mo, yun lang din ang sasabihin niya. Ang isipan natin ang in charge sa lahat ng kung ano man ang hinihiling mo na gusto mong mag-manifest. Ang isipan mo rin ang in charge. No? Siya yung namumuno. Alam mo yung requirements para mangyari yung mga bagay-bagay at yung mga events. Ngayon, meron po tayong clarification kasi kahit ako sa sarili ko, nalilito talaga ako sa mga ganitong klaseng teachings. Ganito po. First of all, may sinasabi na gamitin mo yung katawan mo, postura mo, yung mag-stand straight, taas noo, para mag-feel good ka. Diba gagamitin mo yung katawan? So, ibig sabihin hindi yung isipan. Ngayon, sinasabi naman dito sa spiritual, na gamitin mo yung isipan mo kasi yung katawan mo sumusunod lang naman sa kung anong pinipili mo. Diba? So, nagtataka talaga ako, ano ba talaga? Kaya tinatry kong i-reflect back, ano bang ginawa ko dati nung ako ay nag-uumpisa? Kasi ginawa ko tong dalawang to unconsciously, nang walang conscious matter na hindi ko man lang binuwag. Alam mo yung specifically bakit ganito gumagana ang isip at kung bakit ganito gumagana ang katawan. Number one, itong isipan natin, yes, totoo to, na sabi nga, di ba, thoughts are things. Lahat ng bagay na nakikita nyo dito, mga ito, ayan, nagsimula yan sa isipan bago siya mag-manifest. Kasi pag nag-visualize ka nga naman, itong katawan mo out of nowhere, parang may ginagawa na hindi mo namamalayan. And then once naaalay mo siya at nakikita mo na, eventually magmamanifest sa buhay mo. Bibigyan ka ng iba't ibang klaseng tao, pangyayari, bagay-bagay para mangyari yon. Okay? Pero siyempre, kailangan maramdaman mo na parang totoong nangyayari na siya. Ngayon, may times kasi na itong katawan mo parang pagod. No? Parang hindi, kahit sabihin natin gano'n, may times kasi na parang napapagod na parang, ano bang kailangan gawin mo dito para gising na gising ka, buhay ka? Ngayon, itong katawan mo naman, kailangan palang gumalaw. Gumawa ng something para ma-reprogram din ang isipan. So, may difference pala to. Ibig sabihin, may mga tao kasing hindi pa ganun kabihasa na gamitin ang isipan para may magbago dito. Ang pinaka-practical daw, ang pinaka-common na para mas madali mong ma-program itong isipan mo ay may gagawin ka sa katawan mo. Sabihin natin, para maging maganda yung pakiramdam mo, kailangan mo, mas madali kasing ganunin mo yung katawan mo. Yeah, ganun agad. Ayusin mo. Ayos yung tindigan mo. Ayusin mo yung galaw mo. Nangyayari kasi, the more na binabagalan mo yung galaw mo, sabihin natin naglalakad ka, nakayuko ka ng ganyan, parang may sinasabi ka sa isipan mo na down ka, nalulungkot ka. So, ekspresyon ng katawan. So, meron din na pag mabilis yung galaw mo, taas no ka naglalakad, okay ka, malakas ka talaga. So, ibig sabihin, may sinasabi ka sa isipan mo na okay ka, positive ka, magiging maganda yung ginagawa mo. So, ito pala yung sinasabing ekspresyon. So, dalawa to. Ngayon, sabihin natin, ako kasi ang ginagawa ko, ito muna ang una kong tinitraining
bago to. Kaya sabi ko, ano ba talaga yung pinaka-umuubra sa akin? So ngayon, mas naging klaro na sa akin na kung ito mo nang uunahin mo, itong katawan mo, kumbaga igagalaw mo siya, sabihin natin magja-jogging ka, yung medyo may bilis, hindi yung saktong hinay-hinay lang, yung bibilisan mo siya para gumalaw at magkaroon ng magandang flow yung energy at magising ka talaga. Ayan, so pag nagising ka na, sabihin natin nag-push up ka pa or kung anong exercise yan, nag-stretching ka pa, and then saka mo sasamahan ng meditation, mag-meditate ka after that, doon lahat gumagana, bukas na kasi. So yun pala yun. May mga nagsasabi naman na pagkagising mag-meditate ka agad, ayusin mo itong isipan mo, pero ito kasi tulog pa. Kaya tuloy mas sinaantok ka, makakatulog ka ng ganun. Pero kung gising na nga naman to, makikita mo nga naman yung difference. Kaya sabi ko, nung nag-reflect back ako dito, inisip ko ulit kung ano yung ginawa ko nung ako'y nag-uumpisa. Kasi nung nag-uumpisa ako, gumigising ako ng alas 4 ng madaling araw, tapos mag-jogging ako. Pero yung jogging ko yung mabilis. Hindi siya yung matagal mo yung parang 4 na balik yun eh. 4 na balik na mabilis, medyo magpapahinga ng konti, stretching, tapos mabilis ulit, papahinga ng konti, tapos mabilis ulit, ganyan, tapos ganon. And then after nun, akit na ako sa taas, siyempre grabe yung pawis ko nun. Pagkarating ko sa taas, mag-meditate agad ako. Yun yung ginagawa ko. Hindi, pagdating ko pala sa taas nun, kasi sa condo pa kami naka-uwi nun eh. Pagdating ko sa taas, sinitignan ko yung sa labas. Nasabi ko, hello world, maraming salamat, buhay muli ako, ang saya ko talaga. So ini-imagine ko pala agad yung ganun dati. And then, may nakikita akong parang energy na sa mga building. Kasi yung condo namin before na tinitirahan, yung kay mama, hindi po sa akin yan ha, kay mama, na nag-umpisa ako. Pagkalabas mo kasi sa terrace, kita mo yung isang buong mega mall. Nakita ko na yung mega mall nun. Yan, ini-imagine ko siya, nakita ko yung mga building, nakita ko yung energy, may parang gumagalaw na, and then after na magme-meditate ako. Yan. So yun yung process ko pala na ginagawa before, na mag-exercise ka muna, gigisingin mo muna lahat ng mga cells mo, yung diwa mo, para yung utak mo. Iba kasing isip sa utak eh, no? Yung utak mo. Ngayon kung gising na lahat tong mga to, yan, then saka ka mag-i-imagine ng gusto mo na parang nangyayari na. And once na-imagine mo na yon, saka ka mag-meditate para mas tumakas yung feeling mo. Yan, kasi yung focus sa meditation is feeling. Yan, so dun sa meditation na yun, nagti-thank you ka, nagpapasalamat ka, nag-feel good ka. Ganon. Okay, so since narinig nyo to, na-share ko dito sa inyo to. Kasi ibabahagi ko to sa mga paparating na training. May ginagawa po kong personal training. Maka for free siya. Nabuo ko na yung 12 na people na sasali dito. Na gagamitin ko yung talagang kung ano yung umubra. And then sa 12 people na to, dito namin susubukan yung manifestation na sinasabi, yung pagbabago na sinasabi. At ang magiging pangalan po ng aking school o training ay Rujik Divine Hub. Yan siya. So hindi ko pa alam kung kailan talaga siya mag-start. Planning akong gawin na siya muna for free. And then gagawa kami ng mga testimonial, ganyan. Kaya po pinapapunta ko po kayo sa aking Facebook page, Rujik Tasar, na para makita nyo yung information na ginagawa ko, ano bang pinupost ko doon, ano ba nangyayari. Yan. And then kung yung mga trainings, hihingi din ako sa kanila soon ng mga testimonies, sabi natin videos and so forth, kasi talagang gagastusan ko kasi ito. Nagamit ako ng pera para sa free training na ito. Kaya hahanapin ko yung talagang committed, na talagang siseryosohin, na talagang gusto mo magbago sa buhay. Na sabi natin, natuto na, pero iba pa rin kasi kung meron ka talagang sinusundan. Kumbaga sa training na gagawin ko, wala nang tama at mali. Wala na akong tama at mali na sasabihin. Kung ano na doon yung ipapaliwanag ko, yun na yung pinaka magiging tama. Doon na yung pinaka umuubra talaga na ibabahagi ko. And then kailangan na lang gawin is subukan. So may mga ano pa to, gumawa na rin ako ng parang contract na magsasign sila doon kung ano mo yung mga dapat gagawin. Eh siyempre may mga rules and regulations din na dapat sundin, na kung ano ba dapat ang gagawin after ng meeting, kasi may magkakaroon ng mastermind talaga consistently every once a week para magbigay ng feedback. So may mga patterns din yung mastermind kung yung mga sasabihin at ganito ganon. Ayan. So inumpisan ko pa lang siya yung, kumbaga meron akong mga structures
Tapos nakahanap na rin ako nung app na gagamitin para dun gawin yung training. Pero syempre sa mastermind sharing, Zoom. So bibili ako nung 1 year na subscription dun para gamitin siya, magamit lagi at ma-record yung mga pinag-uusapan. Yan. So yun yung mga nakikita ko. As much as possible, merong record para magkaroon ng documentary, and then para may bahagi din sa ibang tao. Siyempre iba't ibang klaseng tao mga to. And then ginugol ko kasi talaga na not necessarily kung ano man yung profession mo sa iyong buhay, ano man ang estado mo sa iyong buhay, ano man gusto mong hangarin sa buhay mo, basta hanggat ginawa mo to, ay makakamit mo talaga yan. Yun yung goal ko, yung gagawa talaga ng isang, sabihin kong standard ng energy, standard ng law of attraction, standard ng isang pagkatao, standard ng isang spiritual, yung foundation nun. Kapag meron ka nun, kahit anong profession mo, mangyayari talaga siya. Yun. So yun yung binubuo ko. Kumbaga, hindi more on physicality, hahaluan ko rin siya ng spiritual. Iko-combine kong dalawang to. Kasi napatunayan ko na sa sarili ko, nakita ko talaga, hindi lahat sa physicality. Kailangan mo talaga haluan ng spiritual. Kaya nagtataka ako noon sa teaching ni Jesus Christ, sa mga book na nabasa ko sa kanya, at kahit kay Ananda, na kung ikaw ay may ginagawa, dapat bigyan, kumbaga isama mo sila. Sabi pa nga ni Jesus Christ, isama mo ko sa lahat ng ginagawa mo. Sabi ko, ba't gano'n? And then, yung naging sagot na binigay sa akin ng mga signs ng source is yung sa Hard Knocks, na kung napapanood niyo yung Hard Knocks na isang lalaki nag-interview sa mga mayayaman, nung pinapakinggan ko itong mga mayayaman, nung tinanong niya, do you believe in God? Sabi nila, yes. And then bilang sasabihin nila na sinurrender nila doon. Kaya pala sinasabi din dito, lalo na to sa book na to, A Course in Miracles, kung gusto mo ma-undo yung karma na ginagawa mo, isurrender mo sa Holy Spirit. Sabi ko, okay. Kasi lagi tayo nakakagawa ng iba't ibang klaseng karma eh. So para hindi na mabitbit yun, nung mangyari pa, kailangan mo isurrender sa Kanya. Ibig sabihin, ipaubaya mo sa Kanya, i-pray mo na pinapaubaya ko na po sa inyo kung ano man itong maling nagawa ko, patawad po, hindi po talaga ako aware. Patawarin niyo po ako, pinapatawad ko rin yung sarili ko, pinapatawad ko rin yung taong agrabyado ko. Binibigay ko na po ito sa inyo. Parang gano'n, isi-surrender mo sa kanila. And then, yung mga decisions na mga bagay-bagay na hindi mo makita, alam mo yung tipong, Panginoon, surrender ko na po sa inyo, kayo na po bahala, kayo na po magtrabaho dito para sa akin, bigyan niyo po ako ng mga iba't ibang klaseng sitwasyon, bagay-bagay pangyayari. Maniniwala ako, magkakaroon na lang ako ng faith, at mag-focus ako sa present moment ko na maging masaya, na mas gawin ko pa kung ano pa magbibigay sa akin ng ligaya. Yung ganon. So yun yung surrendering, na after mo masurrender, pasok na doon yung sinasabing detachment. Magde-detach ka na sa lagi mong iniisip na lagi na dapat mangyari. No, i-detach mo na. No? So, dinetach mo na siya, pinabayaan mo na sa kanya, and then mag-focus ka ngayon sa present moment. And then eventually, magugulat ka na lang, binigyan ka na ng ganito, ganito sitwasyon na nangyari, tapos ito na nangyari, ito na nangyari, ganito nangyari. At ngayon, nandito ka ngayon. Napapanood mo to, kasi ito na yung clarification na nabuo ko right now. Kasi talagang, ano akong klaseng tao eh. Malalim ako mag-isip. Ganun akong klaseng tao. Malalim in a right way. Kumbaga, hindi lang ako basta titingin sa physicality, but tinitignan ko na maigi kung paano siya umuubra sa loob ko. Sa loob ng isipan ko at sa loob ng katawan ko. Ginaganon ko kasi siya. Ganun akong klaseng tao. Kaya, kumbaga, ito talaga siguro yung path ko. Life path. Kumbaga sa life path is like, napansin ko even before, nung mahilig pa ako maglaro ng game sa Mobile Legends, ako yung type ng taong gusto ko tank, o di kaya ako yung support type. Kung hindi kita didefendahan, gusto ko yung mangunguna para ma-defend ko kayo, para lang makasugod ng lahat, didefend ko, ako yung mangunguna, and then, or di kaya magsusupport yung magbibigay sa'yo ng heal. Minsan ako yung tank na magbibigay sa'yo ng heal. Itatank kita, tapos i-heal pa kita. Yan, so ganon. Kaya pala, every time na ako ay merong imi-mentor one-on-one, kaya ko talagang pasiklabin yung apoy ng isang tao. Papalakasin ko kasi nakikita ko yung dots, yung pagkasunod-sunod nung nangyari sa past niya, yung past niya, and then mabibigyan ko siya ng panibagong solusyon, i-align ko siya, so once na ma-align na siya, ma-awaken siya.
Yun, so makakamit niya na. So ang kailangan niya lang para magtuloy-tuloy yun is consistency. Yun, sabi ko, yun yung naging abilidad ko. And then, kaya ako nagiging deep thinker. Kasi, ang sabi ko sa sarili ko, okay, kung nagagawa ko to sa iba, supposed to be dapat nagagawa ko sa sarili ko. Ganun akong tao eh. Ba't kaya ko siyang gawin sa iba? Bakit sa sarili ko, hindi ko magawa? So parang may conflict, ganun. So anong meron tong sa akin na kailangan kong gawin para hindi lang sa iba, kumbaga sa akin mismo. Kaya po sabi ko nga sa inyo, lahat ng itinuturo ko sa inyo ay kailangan maranasan ko muna talaga nangyari sa akin at experience ko. Hindi ako magtuturo sa inyo ng mga bagay-bagay na hindi ko talaga naranasan. Kasi pag nag-explain ako sa inyo ng hindi ko naranasan, hindi naman totoo, alam mo yun kung nararamdaman ko niyan, may pumipigil talaga agad. Na huwag mong paliwanag to, hindi mo to naranasan, wala kang may papaliwanag, wala kang totoong nangyari dyan, huwag mo ipaliwanag, hindi ikaw yan. Yun. So yun yung nangyayari sa akin. Kaya kung hanggat maaari, yung totoong nangyari sa akin, yung ipapaliwanag ko. Kung ano talaga na-realize ko. So ngayon, sabihin natin ganito. Sa spiritual tayo, ito nga, sharing tayo diba sa Jesus May Autobiography. Kaya talaga ako napapunta dito. Na-realize ko na rin naman yung sagot. Kasi dati diba nagpo-focus ako sa money. Puro money, money, money. Ganyan. Abundance, yaman. Gusto ko may mayaman. Gusto ko ng Rolls Royce, ng Ferrari, ng Lamborghini. May mga nakalista ko dyan. Gusto ko yung gantong amount of money na maipon, ganito ganyan. And then, hinahatak ko pabalik sa spiritual. Ngayon, ito yung naging sagot. Nakuha ko na kung bakit. Dahil kailangan kong maintindihan na hindi ako mag-focus sa physicality lang. Na matutunan ko mag-surrender, na mas matutunan ko pang ma-detach sa kung anong hinahangad ko. At mas matutunan ko pang mag-focus sa present moment. Yun. It took a lot of time kasi nung isang gabi talaga ko to na-realize eh. At also nung naglalakad ako, kaya pala ako dinala doon. Kasi nung after ako madala doon, nung nabubuo na ako, lumakas na, meron akong pundasyon sa spiritual, alam nyo ba, nararamdaman ko ngayon, hinahatak ako pabalik na sa pera. Yun yung nararamdaman ko. Well, ang nangyayari lang sa akin, disregard ko pa, hindi ko pa masyadong tinutuunan ng pansin. Pero dito nga sa Ask Your Guides, kailangan ko matutunang ma-acknowledge to. Kailangan ko matutunan na gawin to. Siyempre, meron pa kasi akong pinangawakan na, yun nga, di ba nga, ipapaliwanag ko sa inyo yung book na Jesus May Autobiography. Tatapusin natin to. Kumbaga, gusto ko na mag-commit sa kung anong sinabi ko, gagawin ko. Tatapusin ko siya. Hindi yung kalagitnaan, mag-stop na naman tayo, o ganun. So, kung ano man na itong nasabi ko sa inyo, tatapusin talaga natin to. Dahil bubuuin natin to para mas maging clear, mas maging malakas, yung spiritual pa, and then saka tayo papasok sa ganun, yung mga ituturo ko. Pero yun nga, syempre yung mga ituturo ko dito sa inyo, idadaan ko talaga sa tamang training. Pagdating na sa mga abundance and so forth, kasi nga masyado talaga ako na, mas lalong lumalalim yung way kung paano ako mag-isip in a right way, kasi nagda-dive ako. Baga, di ba sa nagsiswimming, nagda-dive ako ng sobrang lalim na. Mas inaalam ko yung pinaka talagang totoo at umubra. Yung talaga, hindi lang base sa kung ano lang nakita ko, hindi lang base sa kung ano lang basang na-experience ko, but yung explanation behind it, bakit ganoon siya. Bakit ganoon yung nangyayari. Wala akong scientific tools, o sabihin natin, hindi ako scientist para i-measure ko yung lahat ng bagay kung paano ko gagawin, no. Everything is experiential. Experiential na merong tamang pagkasunod-sunod na pagkakapaliwanag para kung ako'y magbabahagi sa inyo, ay mas madali ko madideliver. Kumbaga, mas madali ko siyang may a-align sa mindset na meron sa iyo. May align ko siya ng mas madali base sa paniniwala mo. Para makonect agad kita doon and then ma-align and then ma-awaken ka. Yan. So meaning, i-decode kita, decoding muna, tapos alignment, after ng alignment, then you will be awakened. And then magkukontinuous na lang siya, patas ang patas, kung gagawin mo talaga consistently as in. Kahit anong mangyari, two ups and downs, may down na sobrang down man sa'yo, pero since na-align ka na, na-align na kita, gagawin mo pa rin kung ano yung napag-desisyonan mo. Kumbaga, ito yung kasabihan yung isang character, you have to have a character. Ano ba ang character ng isang tao? Yung totoong character. Ang character is you will follow the decision long after the excitement and emotion of the moment has passed. Ibig sabihin,
yung character, kapag ikaw ay nag-decide, nalaman mo na yung totoo, alam mo yung sobrang saya mo nung nalaman mo to, excited ka, uy, ganda ng mga tinuturuan ni si Roger dito, gusto ko talaga siyang abangan, ganito, ganun, ganyan. Ngayon, once tumipas na to, hindi ko alam kung kailan yung papanoorin to. Hindi ko alam kung umabot kayo hanggang dito. Pero pag ikaw ay nandyan pa rin at nakikinig ka dito at na-excite ka, parang kakaiba tong nararamdaman mo right now, yan yung sinasabi kong emotion and feeling. Pag yan ay lumipas na, kailangan ko ano ang naging desisyon mo dito habang pinapanood mo to, ay gagawin mo pa rin. Ganon yon. Sabihin natin, ang pinaka-example ko niyan way back nung ako nasa probinsya, pandemic days. Sinabi ko kasi talagang wala eh. Doon ko lang sa probinsya, pumupunta lang sa dagat, ganyan. Alam mo yung training pa rin ako, nakatingin ako paggabi, nakatingin ako sa taas, sa mga stars. Sinasabi ko talaga sa sarili ko, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin, pero alam ko mangyayari talaga. Yayaman talaga ako eh. Sinasabi ko na yan dati pa, talaga as in. At hindi ko naman nakakalan makakapunta ko dito sa Canada. Na ganun yung consequences na pagkasunod-sunod na ibibigay sa akin. O ngayon nandito na ako. Kasi when you get there, saka mo makikita ang sunod eh. Yung sinasabi din sa conversation with God na once na may ini-imagine ka na may ini-imagine, parang ano siya, isang liwanag na mabubuo or energy na mabubuo ng ganyan. So once nabuo na siya ng todo, biglang sabong ganon. Liwanag na yan. So once na sumabong liwanag na yan, nag-scatter sa magpapakita sa'yo. Once nakapunta na doon, yung nag-scatter na energy kasi nakita mo na. So, kasi yun yung ibig sabihin na kahit wala kang ginawa at isip ka ng isip ng gusto mo, para kang bulkan na naiipon tapos bilang sasabog na kailangan mo nang gumalaw. May kusang ibibigay sa iyong spirit mo o si source o si law of attraction na sabihin natin iinisin ka niya, gagawa siya ng paraan na parang mauurat ka, maiinis ka talaga sa buhay mo, and then biglang may gagawin kang maganda, and then tapos biglang nagmanifest na yung gusto mo. Well, basically, nagbumukha siyang maganda, nagbumukha lang siyang parang kaurat-urat, pero ang totoo is blessing in disguise siya. Yun yung ginagawa nila sa atin para gumalaw ka. Kasi hindi ka kumaga, either ano lang naman yun eh, gagawin mo siya ng kusa. Kasi halimbawa, may iniisip ka, gagawin mo agad ng kusa, gagawa ka ng action. O sabihin, wala ka talagang gagawin action, ganun ka lang. Puro isip ka lang talaga kung mangyayari talaga siya. Tingnan mo, darating yung point talaga na bibigyan ka ng sitwasyon, mga tao, pangyayari na parang maiinis ka, na parang maaasar ka, masasaktan ka, and then iisipin mo yung maganda, then gagawin mo. Tingnan. Yan. Alright? So, once kasi sumabog ka, yan na nakita mo, once you get there, then saka mo siya mabibigyan ulit ng panibagong meaning. Ano nang sunod? Ano nang gagawin mo next? Yan. So, yun po yung binibigay ko sa inyo right now dito is yung realization ko kasi maganda tong topic na to, yung sinare ko nga sa inyo, na about sa difference ng isipan at paggamit ng katawan. Isipan para i-program ang katawan at gagamitin yung katawan para i-program ang utak. Iba po yung isipan sa utak ha. Ang isip, no, program yun, isip sa brain. Kumbaga ang isip, ang iniisip mo, ini-imagine mo, isip yon. Ngayon magpa-function to sa brain. So once nag-function yung brain, susunod lang naman tong katawan mo sa kung pinipili mo, sa iniisip mo. Okay? Ganun yung process. Ngayon yung katawan naman, kung gusto mong mas maging maganda ang naiisip mo, gagalaw ka ng maganda para ang katawan mo ang magbibigay ng signal dito sa utak mo. Yung utak mo, so once ginagalaw mo ng mas maganda to, yung utak mo yung maganda, ibig sabihin, after nun, maganda na ang iisipin mo. Yan. So, ganun. Okay? So yun po, ano pong masasabi nyo dito sa binahagi ko right now? Ano yung bagong aha moment nyo na nakuha nyo? Comment nyo po down below. And also yun po, once again, iniimbitahan ko po kayo, punta po kayo sa aking Facebook page, Rogic Lacerna. Pag search nyo sa Facebook, dalawa makikita nyo dyan. Yung isa personal ko, ang isa ay yung katulad nga dito sa logo dito ko sa YouTube. Yung parang may yin-yang, black and white. Yun po, doon po kayo mag-message sa akin. Wag po sa personal, di ko kayo replyan doon. Okay? So doon lang po muna tayo sa Facebook page. Kasi doon talaga ako mas nagpo-post, hindi ako nagpo-post na masyado. O halos hindi na ako nagpo-post talaga sa personal account ko. Lagi ako sa Facebook page ko nagpo-post. Kasi mas hinahanap ko yung higher vibration people o kasing like-minded ko. At yun ay kayo. Alright?
yun na. Kasi doon sa personal ko, mga friends, yung mga random lang din yan na pinagtadtad ko ng pag-add dati. Gusto ko nga remove yung iba na talagang wala eh. Hindi ko na magawa. Ang dami, libo eh. 4,000. And also, humingi rin po ako ng favor. Bigyan niyo po ako ng magandang review. Ganun din ha. Well, bigyan niyo po ako ng review doon sa Facebook page ko kasi magiging malaking tulong po siya para po sa portfolio na gagawin ko para mas maka-attract pa tayo ng maraming tao na matutulungan. Ayan po. So tara, umpisa na natin ang ating magiging sharing for today pagdating sa Jesus by Autobiography. Hello everyone, once again, my name po is Rudy Caserna at nagpapasalamat ako kasi nandito tayo muli para mag-usap o para makinig. No? Para makinig kayo dito sa aking ibabahagi tungkol nga sa book na ito. Yan. At ang magiging topic naman po natin ngayong araw na ito ay tungkol na po sa reaching a new shore. Diba nga nung nakaraan, piniwanag ko sa inyo na nakahanap na siya nung isang tao na pwede niyang sakyan para makasakay sa barko at makatawid na punta dun sa gusto niyang puntahan. Ayan. So once again, ibabasahin ko siya. Pero syempre, summarize na. Kumbaga hindi ko na lalatin para hindi po doble-doble. Para mas mapabilis yung pagpapaliwanag natin dito. Kasi hinahangad ko siyang mas mapabilis ng magawa o matapos para makamove tayo next sa dapat nating patutunguhan. Ayan. Okay? Pero ganun pa man, no rush. No, kumbaga hindi naman sa nagmamadali, kumbaga parang lang, para mas maging precise pa tayo and then matanggal na natin yung mga unnecessary thing at makapunta na agad tayo doon sa pinaka dapat nating malaman. Alright? So yan, sinabi ni Jesus Christ na siya ay nagbayad, nagbook siya, no, para siya ay sumakay doon sa barko na yon para makatawid siya sa susunod na kailangan niyang puntahan. So yun, ang ginawa niya, kahit siya ay nagbayad dito, siyempre sumakay siya, this is a trading ship, kahit nag-book na siya, nagtrabaho pa rin siya doon. Nagtrabaho siya dito, kahit binabayaran siya ng maliit na amount lamang. Dito, since nasa disyerto siya, ang tatawiran niya, pag nakatawid siya, disyerto pa rin naman. Kaya medyo na-intriga siya at napaka-interesting kasi, alam mo yung may disyerto, both side, tapos may tubig sa gitna. At sinabi niya rin dito, since ito ay nasa disyerto, lumaki kasi siya sa lugar na kung saan hindi ganun kainit, maganda yung temperatura. Ngunit dito kasi grabe daw talaga, masyadong harsh, masyadong masakit yung init at araw. Kumbaga sabi niya rin, hindi siya eager na magstay ng mas matagal sa lugar na ito dahil nga sa init. At ito yung pinakasinabi niya, "It was not my nature to stay in such a harsh environment, so I keep moving." Yan. So, hindi niya nature yung magstay sa isang napakahirap na environment. Kaya kailangan niya mag-move. Kaya ganun din gawin natin, guys, no? Huwag tayong magtiis sa isang harsh na environment. We have to move. Kasi pag hindi ka gumalaw, kaya sabi, if you're not growing, you are dying. Kung nakastuck ka lang sa isang lugar, well, imbis na patas ka, gumaganong ka. Kaya kung naalala niyo yung sinabi ko kanina, kung paano nyo gagamitin yung isipan nyo, at itong katawan nyo, malaking tulong siya. At dito sa travel na ginawa niya, pagsakay niya sa barko, ang mga nakasama niya yung mga camel, puro camel, di ba? Ngayon naman, ang nakasakay dito mga mules. Sabi ko nung una, ano tong mules na to? Ang mga mules po, yan yung parang hybrid, para siyang donkey. Yan yung itsura niya. Kung isa-search niyo po, kung makikita niyo po, yan, hybrid daw siya. Pero parang mukha siyang donkey, o sabihin parang mukha siyang kabayo, na maliit. Ngayon sa travel naman na ginagawa niya dito, napansin niya na hindi na siya tulad nung dati. Di ba nasa full desert lang, di ba? Since ito sumakay nga siya sa barko naman, hindi naman daw ganun nakatindi yung sakit ng araw or masyadong harsh yung environment. Base sa ruta na kanilang dinaanan. Ngunit, yung nakasama niyang trader dito ay hindi katulad nung isa na friendly. Iba nakasama niya dito. Ang nakasama niya ay isang lasinggero, sinabi niya pa, a mean-spirited person. Kung masyadong mean magsalita. Kaya hindi daw masaya. Kaya ang ginawa niya, lumayo siya dito, umiwas siya sa mga ginto. O sabihin natin, ni-remove niya. Sabi niya, I remove myself. I decided to remove myself from this company after only a few days. Ayun. So, inalis niya yung sarili niya after only a few days. So, ganun guys, iba talaga, no? Kahit si Jesus Christ na mismo nagsasabi.
Kapag meron tayong mga mean-spirited o medyo mean na tao na nakakausap at hindi masaya, hindi ka masaya, it's not fun at all, mas maganda, i-remove mo na, alisin mo na yung sarili mo sa kanila. Lalo kapag hindi ka talaga nag-enjoy. Kasi sinabi niya dito, I did not enjoy it at all. Then sabi niya rin, ako ay nalungkot. Pero ganun pa man, di ba nga, umalis nga siya sa kung saan siya lumaki, kung saan siya nanggaling, at yan pa yung nangyari. Siyempre, malulungkot ka nga naman. Ngunit, alam niya pa rin kung ano ang dapat niyang pupuntahan, kung saan talaga siya pupunta, at kung bakit niya ginawa ito. Nakahawak pa rin siya doon sa sinasabing character. Sabi ko nga sa inyo, long after the excitement and emotion of the moment has passed. Kung ano man naging decision mo, ano man ang ginawa mo, dapat panghawakan mo yun. Kahit lumagpas na o lumipas na yung grabing ligaya at excitement mo. Lalo na kapag nagpakita sa iyong pangit sa harap mo, sa buhay mo, dapat tutuloy ka pa rin. Gagawin mo pa rin at aalalahanin mo pa rin kung bakit mo siya ginagawa. Yung why, bakit mo siya ginagawa, anong reason. You always to think. O kailangan mo laging isipin kung anong reason kung bakit mo siya ginagawa. At kung bakit kailangan mo siyang gawin. Yun yung magbibigay sa iyo ng diretso, ng sulong talaga, hindi ka uurong. So dito sa pagta-travel niya, nakahanap din si Jesus Christ ng ibang klaseng traveler na pwede niyang samahan o mga ibang klaseng beings, no? O ibang klaseng tao dito. Kasi nga hindi naman talaga kasi safe mag-travel na ikaw lang mag-isa. Kaya ang ginawa niya, nag-rent din siya ng mule or di kaya camel na sasakyan niya. Depende ito kung ano talaga yung pinaka-available. Kung mule ba or di kaya yung camel. At sinabi niya dito, wala na kasi some choice kundi to move. Kung ano lang ang available sa present moment. Alam mo yun, yung ganun din po, kung ano man nangyayari sa inyo, kung meron kayong decision na ginawa, wag niyo masyadong isipin yung dulo. Isipin niyo yung sa harap niyo kung anong service o kung anong pwede niyong gawin, yan muna ang gawin niyo. Kasi ang importante, you have to move on. Kailangan makagalaw ka. Kumbaga tulad nung sinabi niya dito, I had to take whatever was available. Ibig sabihin, kailangan niyang i-take kahit anuman ang pwede dyan para lang makapag-continue siya papunta sa east. Base naman sa direksyon na sinasabi niya na move nga siya sa east, sinasabi niya ito ay base sa intuition at sa decision na ginawa niya. Kumbaga lahat ito is guided din naman kaya siya papunta doon. Kaya sabi mo wala pang Google Map, no? Parang leap of faith talaga na hindi mo alam kung saan ka pupunta, basta true feeling lang talaga. Hindi mo nakikita, you never imagine, wala ka sa past experiences mo, you just keep moving on. Bago talaga. Yun. More on feeling intuitive na ito yung pupunta mo. Habang siya naglalakbay, napapansin niya na may parang nagbabago na, nakikita niya na yung magandang environment, nag-shift na yung parang yung mga crops, yung mga itinatanim. Kasi dun sa desert island talagang halos hindi ka makatanim dahil nasa sobrang init eh. At pansin niya talaga na wala masyadong nagtatanim doon. Dahil papunta siya sa east, napansin niya na, ba't parang ano to? Parang mas moist siya, parang mas maganda, mas more verdant, parang gumaganda na talaga yung tingkad nung nagkakaroon siguro ng color yung nakikita niyang dinadaanan. Kasi napapansin niya yung bawat tao na nakatira doon, yung backyard nila, ay nakakapagtanim na ng iba't ibang klaseng pagkain o mga prutas o mga gulay. At ito yung ginawa niya para magtuloy-tuloy siya sa adventure na ginagawa niya. And then sabi niya, nagplan siya na mag-travel for 3 years basically. And then yung, alam mo yung span ng travel niya papuntang east ay abutin talaga ng 1 taon. Grabe no, kung isipin mo. Sabi niya kasi dito mo, I plan on being gone for 2 or 3 years. Alam niya, I knew that I wanted to travel for 1 year away from my home. Alam niya na kailangan niya mag-travel from kung saan siya nakatira dati hanggang doon nga sa India ng 1 taon. Imagine niyo yun, nung panahon na yun. Sobrang tagal. Ngayon, oras na lang. 16, sabihin natin, Philippines to dito, sa Canada, 18 hours. Kasi nangyari, punta muna kami sa Japan. Mga Pilipinas to Japan, 4 hours. And then, 14 hours from Japan to Canada. Ganun. So, total of 18 hours yung nangyari sa amin. Siyempre, may stay pa dun ng konti sa Japan, ganito, ganun. Sabihin natin, 2 to 3 hours lang. Yan. Pero, tignan mo naman, wala nang 1 taon. Wala nang 1 taon yung biyahe.
sa ngayon. Kaya iba talaga yung advantages o yung technology na meron sa atin. Pero imagine this, even though kompleto na tayo sa mga gadgets, ito cellphone, nakakapakinig kayo, may YouTube na, may laptop, may magandang bagay, may mga sinasabing wireless mouse, di ba? Alam mo yung tipong binibigyan tayo lagi ng mga engineers o ng mga tao, nag-iisip sila ng solusyon para maging convenient ang ating buhay o sabihin natin mas maging madali, mas magaan. Pero pansinin nyo to, pansinin nyo lang, nung dating panahon, nung 1600, sabi natin, kahit nung 1960s, wala pang mga ganito, di ba? Pero ang tanong, sino ang mas masaya? Sila o yung ngayon? Pwede magsabi sa inyo, siyempre mas masaya ngayon kasi may ganito, ganyan na. Pero despite of everything, kung titignan mo nga naman maigi, meron na tayong ganito, meron tayong ganyan, meron tayong internet, kompleto tayo lahat, pwede kayo magbenta all around the world gamit ang internet, o gamitin itong mga gadgets for so many reasons, pero marami pa rin taong hindi masaya. Bakit? Try to think of that. Ang tao, they love to engineer stuff, to create stuff externally. External lang siya, pero ang tanong, once na ginamit ng isang tao itong bagay na ito externally, sila ba talaga yung nagiging maligaya? Ang purpose ba talaga ay makatulong sa tao? At sabihin natin, kahit ginagamit mo itong phone mo ngayon, ginagamit mo ba siya talaga to make you really happy? Something na magbuboost sa iyo na may matututunan ka? Or you just randomly doing, swipe and looking different kinds of information. Naghahanap ka pa ng ibang mga mga impormasyon na hindi naman umaayon sa iyo pero nadadala ka doon. Mga ganon. How do you use it? Kahit anong gawin talaga na ibigay pa sa iyo o kahit sa akin yung lahat ng magarbong super high-tech information o gadgets, magiging totoong maligaya ka lang kung alam mo kung paano i-engineer o maunawaan ang loob mo. Kaya nga, it's not about the external stuff always. It's always based on dito sa loob natin. Sa loob ng nararamdaman na to, puso, at sa loob ng isipan. Ayun po siya. Okay, so hanggang dito na lang po ito, yung tungkol nga sa binanggit ko sa inyo. Ang magiging next topic naman po for next week is tungkol sa the fishing village na po. Alright, so ano po masasabi nyo ulit mga kasim like-minded na umabot dito? Maraming salamat talaga sa inyo kasi grabe ang patience nyo to watch this. So na-appreciate ko rin kayo ng sobra kasi hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo nanonood. Naniniwala ako, darating talaga ang time guys. Lahat na nandito, magkikita tayo. Na mga nagsasubscribe, na talaga nanonood hanggang matapos to, magkikita tayo. Gagawin ko ng paraan para magkita talaga tayo. Siyempre, huwag nyo nang hintayin to. Huwag nyo akong hintayin para magkita tayo. Kung gusto nyo, kung pipiliin nyo. Kung hindi naman, okay lang din naman sa akin. Pero hopefully, yun din gusto niyo. Alam mo yung makapag-shake hands mo lang ako sa inyo. Kain tayo sa labas, sharing, kain na masarap na pagkain, ganon. Kahit 2 to 3 days, nasa hotel tayo or what, nag-explore, ganito, ganon. Something na ganyan na magbibigay sa atin ng ligaya. O sabihin natin, may sarili na akong magandang bahay sa Pilipinas, nakabuo na ako, invite ko kayo pumunta doon din kayo matulog, kain tayo, ganito, ganon. Something na ganon. Na may gagawin tayong activities like meditation man o yoga, may mga books, babasa tayo, sharing tayo, parang mag-ano tayo, parang kawaring pa-public speaking din kayo, tatayo, explain, yan, ganon. Yan. So, mangyayari po lahat yan, for sure. Panghawakan nyo lang yung mga sinasabi ko, panghawakan nyo din kung anong mga sinasabi nyo. Dahil panghahawakan ko talaga to. Lahat to mangyayari to. Kaya nga sabi, you become what you think about most of the time. So once again, my name is Logic Lacerna. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsusubaybay. Ingat kayo palagi. At see you po.